Mga kaibigan, gusto ko lang pag-usapan natin ngayon sa vlog kong ito ang aking advokasya as a prevention specialist na siyang dahilan ng pamumuhay ng isang tao, kung paano nabubuhay ang isang tao, kung paano maintain ng magandang resistensya ang isang katawan. Nakapokus ngayon ako doon. Buti na lang nagkaroon ako ng training para dito, para um, meron akong dahilan, meron akong basihan na makapagbigay ng makapagpahayag ng ganitong advokasya para sa madlang people. Ano, Three, two, one! advokasya ko ang health problem. Pinili ko to, ginagawa ko ito kasi doon sa mga pinagdaanan ko na pagsubok sa sakit. Mahirap ang isang tao na matali sa pagkakaroon ng mabigat at mahirap na karamdaman. Kaya naman kahit na gusto kong matulog, gusto kong mamahinga, binibigyan ko ito ng time. Balang araw, mababawasan din yung mga kabataan na magkakasakit. Mahirap ang mayroong isang adhikain tulad ng ginagawa ko, isang advokasya, kasi hindi mo alam kung paniniwalaan ka, hindi mo alam kung hanggang kailan maniniwala sa'yo, hindi mo alam kung makakayanan mo yung mga basher, lalo na dito sa social media. Pero dahil nga advokasya, dahil nga hangarin, lalo na makatulong sa kapwa, babalik-balikan mo, uulit-ulitin mo, paninindigan mo para sa ibang tao. Kasi tumatak talaga sa puso't isipan ko yung hirap. Hindi lang ito usapin ng hirap ng dinadaanan ng bawat isa kapag may sakit. Usapin din ito ng hirap ng kalooban kapag ang isa sa kapamilya mo ay nag-aagaw buhay. Mahirap yung yung nararanasan at nararamdaman mo sa ganung kondisyon, lalo na kung yung mahal sa buhay mo ay ang iyong anak. Pinagdaanan ko yan, pero yung sitwasyon na magdesisyon ako na gawin ang ganitong advokasya ay hindi doon nanggaling. Nanggaling ito nung nalaman ko kung ano ang dahilan at kung papaano. Dahilan ng pagkakasakit at papaano ito susolusyonan. Ito yung introduction ng vlog na ginagawa ko ngayon. At ito yung dahilan kung bakit ko ginagawa yung vlog na tungkol sa kalusugan. At sabi ko nga, kung hindi ko gagawin ang ganitong advokasya, sa palagay mo ba, ang tema kasi ng vlog ko ay sa pagtuturo ng konting kaalaman, lalo na do sa mga natutunan ko sa pinag-aralan ko. Sabi ko nga nung una, ang vlog na ginagawa ko tungkol sa mga sakit ko.
nagsimula ang vlog ko. Kaya nga maganda to eh. Maganda tong pattern. Maganda tong sample, yung sarili ko. Kung bubuksan mo yung vlog ko sa umpisa, yun yung nagkakasakit ako. At habang tumatagal, habang dumadami yung vlog, nababago. Kasi gumagaling ako. Iba kasi yung nasasabi mo sa ibang tao, yung nararamdaman mo, gumagaan yung pakiramdam mo, lumilinaw yung isipan mo, at yun yung naging daan kung paano ako gumaling. Mapapanood niya sa mga vlog na ginawa ko kasi ako yun mula nang may sakit ako hanggang sa gumaling ako. At dumating na rin yung time na nag-aral ako. Pinag-aralan ko. Kaya nga naging nutrition advocate dahil pinag-aralan ko kung ano yung paraan yung paraan para gumaling ang isang tao na may sakit. Ito na yung tinuturo ko. Hindi lang dapat nakaasa tayo sa gamot. Maraming paraan na at dahilan. Maraming paraan at dahilan para sa paggaling. Edukasyon yung kailangan. Kapag wala kang alam, mananatili ka may sakit kahit na mayroon kang pambili ng gamot. Maraming mga mayayaman, hindi lang mahihirap. Maraming mayaman na kayang bumili ng gamot, kayang magpagamot sa magagara at magagandang ospital, kayang magbayad sa mga mahal na doktor, pero bata pa. Katulad yung vlog na ginawa ko nung nakaraan, nabanggit ko doon, sa social media ko din sa internet, isang mayaman dito sa Pilipinas, ang bata pang namatay, 44 years old. Ibig sabihin, kahit gano'ng kadaming pera, kapag kulang sa kaalaman, mahirap pagamutin. Yung kaalaman sinasabi ko, hindi yung kaalaman ng doktor o hindi. Prevention. Ito tayo eh. Dito tayo magsisimula sa prevention. Kasi pagka dumating na yung point ng isang tao na nagkasakit, malubha na yung karamdaman, mahirap na siyang gamutin. Kahit na mamahalin yung gamot, kahit na ang prevention doon na, na lang, kung wala na talagang cure, magpapahaba na lang ng buhay. Pero, o magbabawas na lang ng time na biglang mamamatay. Hindi mo, katulad ko, nagkaroon ako ng GERD. Sabi ko gumaling ako. Pero hindi ito yung totally na wala as in zero yung sakit. Hindi. Napiprevent yun lang. Mas maganda kasi yung prevention nang wala ka pang sakit kaysa doon sa prevention nang may sakit ka na. Kasi yung may sakit ka na, as in may sakit ka pa rin. Napipigilan mo lang yung atake ng sakit. Pero yung wala kang sakit, ganyan pa rin. Wala ka talagang sakit at mahihirapang dumapo sa yung sakit. Yun yung dapat na ginagawa ng isang tao. Yun nga, ano ba yung magiging epekto nito? Ano yung magandang epekto ng prevention para sa atin? Yun, kapag ka na-prevent mo, nagsimula ka ng prevention na wala kang sakit, mahihirapan dumapo sa iyong karamdaman, mahihirapan dumapo sa iyong mabigat at malubhang karamdaman. Ngayon, kapag hindi ka nagkakasakit, magandang faktor para sa kinabukasan mo, para sa kinabukasan ng pamilya mo. Yun nga, mapapansin naman natin dito sa gobyerno natin, kahit na ilang pangulo na dumaan, ilang presidente na dumaan sa ating gobyerno, pansin mo naman na kulang ang pangsustento ng gobyerno natin, ang pondo ng gobyerno natin para sa health, para sa nagkakasakit. Kung hindi ka magkakasakit, kung inaalagaan natin, nakapag-prevent tayo ng ating karamdaman, ang kagandahan doon, hindi mababawasan yung kung marami tayong na ganito nagpi-prevent ng ating karamdaman, mababawasan
yung mga tao napipila para sa paghingi ng tulong, pagtulong medical sa ating gobyerno. Ang isa pang magandang faktor kung hindi tayo nagkakasakit, kung ikaw ay estudyante, makaka-graduate ka, makakapasok ka, sa panong paraan. Kasi, hindi ka nagkakasakit, hindi magbabawas ng income o yung mga magulang mo, na sa halip na ipagpagamot mo, hindi na, ipagpapaaral mo na. Ngayon, ang isa pa doon, kung hindi nagkakasakit ang isa sa miyembro ng pamilya mo, tuloy-tuloy yung magandang kita ng magulang mo na may bibigay sa pamilya, sa mga anak. Hindi sa isang pagamutan. Kasi pag nagkasakit ang isa sa pamilya, yung perang kinikita, lalo na yung katulad natin na hindi mamayaman, mahirap lang tayo, sa halip na pampaaral natin, ang gagawin ng magulang natin, ipagpapagamot sa isang miyembro ng pamilya, lalo na kung ang may sakit yung tatay, ay papaano ang hanap buhay o yung nanay, pilay na pilay, talagang mapapatigil sa pag-aaral yung mga anak. At ang isa pang maganda kapag hindi nagkakasakit, makakaipon. Magagawa mo yung pangarap mo, matutupad mo yung pangarap mo. Kasi kapag nagkasakit, sabi ko nga, tapos pinakamalaking gasto sa pamilya ay para sa health, healthy na buhay, healthy na pamilya, yung part ng pera na mapapalagay sa kalusugan ng ng family member. Napakalaki kasing budget pagka nagkasakit, talagang nalulubog tayo sa utang kapag ganun. Kaya yun yung isa sa maganda kung hindi tayo magkakasakit. Maganda kung makakapag-prevent tayo ng mas maaga. Kasi iwas sakit, dagdag magandang resistensya. Yun nga, pagdating sa sinasabi kong advokasya, ano pa yung advokasya ko? Bakit ko ba laging ginagawa to? Bakit ko ba pinipilit yung sarili ko na kahit na walang gaanong nanonood pa sa akin, ay patuloy kong ginagawa to? Kasi nga, hangad ko balang araw wala ng kabataan o mabawasan ang mga kabataan na maagang magkasakit. Yun yung hangarin ko, yun yung gusto ko. Mas priority ko yung kabataan. Oo, ako nagkasakit ako. Kasi pag katulad kong magulang nagkasakit, apektado yung mga anak. Apektado yung mga anak, kaya ganun yung target ko. Sabi nga, may kasabihan tayo, sabi ni Jose Rizal, na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Paano magiging pag-asa ng bayan ng isang kabataan kung yung mga pangarap nila hindi nila matupad, kung yung mga dapat ma-provide ng magulang, lalong-lalo na ang edukasyon, hindi natin maibigay sa ating mga anak dahil tawag dito, na kokontrol tayo sa kawalan dahil yung ating income na uuwi lang sa pagpapagamot ng isa o sa atin mismo. Kaya yun yung hangarin ko. At isa pa, para naman sa mga itong target ko nga, kabataan, syempre, isasama natin yung may mga sakit na. Isa to sa advokasya ko na hangad ko rin na makarecover ang mga tao na may sakit, makabalik sa normal na pamumuhay tulad ko. Sabi ko nga, nagsimula yung mga vlog ko, as in may sakit ako. Makikita nyo, mapapanood nyo yung mga hinaing ko, kasi may sakit ako. Minsan nagbablog ako, inaatake ako ng sakit. Naging inspirasyon ko lang na andito yung mga viewers ko. Pinagpatuloy ko yon. Nabanggit ko naman sa vlog ko na malaki ang tulong na, lalo na sa anxiety ko, na nakarecover ako. Nagpatuloy hanggang sa gumaling ako, nakapag-share na ako ng kung paano ako gumaling sa sakit na meron ako. At ngayon nga, ang sinishare ko, ang itinuturo ko sa mga tao, sa mga kaibigan ko, prevention. Kasi doon nanggaling, nung una hindi ko alam yung prevention. Nung una,
ibinalik ko lang yung buhay ko as in sa parang makalumang traditional na ano, na, paggagamot. Ano, linagay ko yoong masustansyang pagkain, ginagawa ko, iniwasan ko yung mga may mga preservative, yung mga makabagong pagkain. Tapos, natuto ako mag-cleansing. Tapos, yung pagtulog sa gabi, mahalaga. Binalik ko yung ganong sitwasyon ng buhay na naisip ko kasi na yung mga tao nung una, nung hindi pa maunlad ang mundo, mahahaba ang buhay. Pero yung habang umuunlad ang mundo, ano, nauuso na ang makabagong technology, paikli ng paikli ang buhay. At ang isa pa na sa napansin ko, mabenta ang mga food supplement. As in food supplement na minsan napi-fake. Kaya yun, napagdesisyonan ko nga, 'di ba nakalagay doon nutrition advocate ako. Kasi yun talaga yung nakabago sa pamumuhay ko. Nagkaroon ako ng bahay, nagkaroon ako ng mga motor dahil sa hindi na ako malimit nagpapa-hospital, hindi na ako nawala na yung pagpapa-hospital ko, yung pagpapa-check up ko, hindi na ganoon. At yung pagbili ng gamot nawala. Ano, yung yun ang nakatulong sa akin kaya tuloy-tuloy na lang ginagawa ko to. At dati para lang doon sa sakit na meron ako, dahil nga pinag-aralan ko kung para sa iba, kasi hindi naman pwedeng yun lang yung yun lang matutulungan natin. As in, sinusubukan ko na tumulong sa iba pa na karamdaman, pero ang hirap pagdating dito sa YouTube kasi wala akong alam wala akong kakayahan na magpaliwanag para do sa ibang mga sakit. Kasi ang kakayahan ko lang yung karanasan ko do sa sakit ko ng GERD. Pero as in prevention specialist for nutrition, na siyang dahilan ng pamumuhay ng isang tao, kung paano nabubuhay ang isang tao, kung paano maintain ng magandang resistensya ang isang katawan, nakapokus ngayon ako doon. Buti na lang nagkaroon ako ng training para dito, para meron akong dahilan, meron akong basihan na makapagbigay ng makapagpahayag ng ganitong advokasya para sa madlang people. Yan sana mga kaibigan, pagpatuloy nyo na suportahan, pagpatuloy nyo na panoorin yung mga vlog ko. At ito po ay advocate, hindi po ito kakaiba po ito sa mga nagagamot na kahit pagpapalakas din ng resistensya yung hangad ko. Iba po yung paggagamot po kasi yan po ay sa natutunan ko din po at dati ko nang karanasan din. Ang paggagamot po ay para po yan sa sa mga sintomas ng sakit na meron tayo, pero hindi po nawawala yung sakit na nararanasan natin, kaya pabalik-balik lang tayo. Ang prevention po talaga, siya po yung makakatulong para bumalik sa normal yung resistensya natin, katawan natin. At ang isa pa po, para sa kabataan, para sa hindi pa nagkakasakit, may iwasan kung magkaroon ng kasakit. Kasi hindi po totoo yung mana na sakit. Nagkataon lang po yung kinakain natin kaparehas sa kinakain ng magulang natin na nagkasakit. Malamang kapag nagkasakit ang magulang natin na dahilan yung pagkain, malamang po magkakasakit din po yung mga anak na ang dahilan din po yung pagkain. Akala natin, namana natin sa mga magulang natin. Ang katotohanan po, parehas lang po yung kinakain nyo. Kaya po bumigay din yung kalusugan nyo. Nakaparehas sa magulang nyo. Minsan, mas malala pa, mas marami pa yung naapektuhang parte ng katawan natin. Kasi mas madami tayong nakaing chemical. Chemical po ay hindi po nararapat na ipasok sa katawan natin.
Dangan nga lang po sa makabagong panahon, nangyayari po yan. Kaya po, meron tayo mga prevention po at dapat gawin para mailabas natin yung chemical, para malinis natin muli yung katawan. Yun lang po, yun po yung pamamaraan, hindi po yung puro gamot. Tama po yung pag-inom ng gamot para po mabilisan maharangan yung sakit. Ano po? Pero kailangan mag-prevent tayo para patuloy na maging normal yung pamumuhay natin dahil magiging normal na po yung kalusugan natin. Bye po at God bless you. Ingat po tayo.